Okay, so good morning, good afternoon, and good evening for my dear students. So we will discuss the module 4 of the Accounting 112, which is the analysis of business transactions. So under this module, guys, so dito na natin gagawin yung pag-a-analyze ng different transactions or business transactions syempre, sa isang business. Okay? So, from that business transactions, ano nga ba yung mga different accounts na under that transactions, diba? So, yun po. So, business transactions are economic events that affect financial position of business. Okay? So, business transactions are exchanges of values like cash paid to acquire a motor vehicle, or it may also be an economic event like the loss of accounts receivable due to bad debts, loss due to calamities like flood, earthquake, theft, or it may be the depreciation from the use of equipment. So equipment belong to the assets group, also referred to as plant, property, and equipment, or fixed assets. So yun yung mga account title, okay, na possible na ma-encounter natin sa different transactions, okay? So, from business transactions, so ito nga po yung nagfo-flow with cash, okay? Cash, kasi ayun nga yung as accountant or as an officer, so you are obliged to monitor the cash flows of the business. So, yun po yun. So, lahat po ng transactions, nire-record natin, diba? Fina-file po natin, ina-analyze natin, or kina-classify natin kung ano nga ba yung mga kung ano nga ba yung different accounts under that business transactions. So, as you can see, nandito yung accounting equation, diba? The assets is equals to liabilities plus owner's equity. Kung ma-obserbahan nyo din, diba? Pag nagpe-prepare tayo ng balance sheet, diba? Ito yung formula na nandoon. Diba? Yung assets is equals to liabilities plus owner's equity. So, diba, pag nag-total assets po tayo, dapat po mag-equal siya dun sa liabilities and owner's equity pag pinag-add yun, diba? So, kumbaga sa math, pag nag-checking tayo, dapat both side is equal. So, ganun po yung sa accounting equation. So, pag-aaralan natin, ano yung relationship nito when it comes to our business transactions. Okay? So, ito naman, para in order to determine, diba, yung owner's equity, so assets minus liabilities. And pag liabilities naman, so assets minus owner's equity. So, dapat dyan, both side is equal. Okay? So, yun po. So, ganun lang. Pag ang scenario, ang business transactions na ginawa mo, is hindi sila nag-balance, automatically may problema dun sa ginawa mo. So, hindi mo na-analyze na maayos yung data. Okay? Yung transactions na nandun sa business na yun. Okay? So, proceed tayo. So illustrative business transactions. Okay. So, papakita na natin, i-illustrate natin kung paano nga ba ginagamit yung ating equation, assets is equals to liabilities plus owner's equity. So, from this transaction, from A, B, C, D, and E for ML Machine Shop. Okay? So, now letter A. So, letter A, ito yung transactions So, pag nag-college na kayo or yun nga, sa college, ito na lang yung ibibigay sa inyo. Ito yung transaction na yun. Then, gagawa nyo na lang kayo na yung gagawa ng different financial report, ng different financial statement, diba? So, pero before that, bago mo magawa yun, is dapat prepare mo muna yung journal and yung ledger. Diba? Then yung trial balance. Saka ka makakapag-proceed doon sa balance sheet and income statement. Okay? So, ito yun. So, every transaction, diba? So, dalawa pong account title ang lalabas dyan. Okay? Tandaan nyo dalawa pong account title. Hindi pwedeng isa lang. Okay? So, bakit dalawa? Kasi, meron kasi tayong entry for debit at saka meron din tayong entry for credit. Okay? Kaya dapat
Kaya siya nagiging dalawa. Kasi nga, pag nagbabalance din tayo, so dun yun. Kaya nga kung mararecall nyo din, nandito yung double entry system din na tinatawag. Okay? So, yung double entry natin for that transaction. So, huwag tayo paligoy-ligoy pa. So, let's start with letter A. Owner Mary Ligon invested 200,000 cash. Okay? 200,000 cash. So, automatically, ito ay assets, debit, cash, increase, 200,000. Siyempre, assets yan. And, owner's equity na credit, under credit, Mary Ligon, capital, plus increase. Diba? 200,000. Kung mararecall nyo yun, diba? Assets is equals to liabilities plus owner's equity, equal yan. Kasi 200,000 is equals to 0 plus 200. So, 200,000 din. So, equal siya. So, ganun po yun. Ganun yung formula natin. Okay? Ganun yung pagsunod sa formula natin. So, owner Mary Ligon. So, syempre, owner's equity yun, yung capital. So, under siya sa owner's equity. And yung cash, consider as current assets. So, dito siya pumapasok sa assets. Okay? So, paano natin malalaman kung debit or credit? So, mapag-aaralan yan sa mga next chapter, next page. Okay? So, di-discuss natin yan. Okay? So, next is the business borrowed 100,000 from Asia Bank. Automatically, borrowed, meron po tayong nanghiram tayo. Diba? So, nanghiram tayo ng 100,000 from Asia Bank. So, consider siya as liabilities. And ang account title niya is loan payable. Okay? So, nag-increase po ang ating liabilities na 100,000. And at the same time, nagkaroon tayo ng assets. Diba? Nag-increase po ang ating cash. Kasi nga, through that borrowings, so, nag-reflect siya sa atin as cash. Kaya siya meron ditong entry na 100,000. Debit, cash. Cash. Increase, 100,000. So, again, yung use ng ating equation, diba? Assets is equals to liabilities plus owner's equity. Total ulit siya. Total. 100 is equals to 100. Okay? So, next is the business bought office equipment and paid 40,000 cash. So, ano yung transaction? Ano yung account titles na pwede dito? So, the business bought office equipment and paid 40,000 cash. So, under natin sa assets, syempre, office and equipment. So, consider siya sa atin as assets, di ba? So, then, increase siya. And at the same time, credit, cash. So, nabawasan po ang ating cash kasi nga pinambili natin ng office equipment. Kaya nag-decrease po ang ating 40,000. So kung sa math, 'di ba, kina-cancel natin, automatic 0. 0 0. So balance pa din, 'di ba? So sana nakakasunod kayo. Okay? The next letter D. Letter D, the business bought 50,000 furniture on credit. Okay? So bumili siya ng furniture worth 50,000 pero in credit basis or utang muna. Okay, payable siya. Okay, babayaran nyo din siya syempre. So, ano yung transactions? Ano yung accounts na under dito? So, syempre, ang furniture is considered as your assets, 'di ba? So, nag-increase 50,000. Then, accounts payable. Accounts payable kasi nga credit siya, 'di ba? Nag-increase po sa liabilities. So equal pa din po. Okay? So after that, so eto na po siya kung isa-summarize natin. Okay, eto na siya. So assets is equals to liabilities plus owner's equity. So, cash na 260,000, office equipment na 40,000, and furniture na 50,000. So, a total of 350,000 total assets. So, dito pa lang yan sa A, B, C, and D. Okay? Then,
liabilities natin na loan payable plus accounts payable, so 150,000, and the owner's equity na 200,000. So, pag-a-add natin si liabilities and owner's equity, syempre. So, a total of 350,000. So, nasunod po natin yung equation natin, di ba, na assets is equals to liabilities plus owner's equity. So, balance po siya. Okay? Ganun po ang paggamit ng ating equation. Okay po? So, I hope naintindihan nyo siya. So, ngayon naman, proceed tayo sa revenue and expense. Okay? So, syempre, pag sinabing revenue, ito yung income natin. Diba? So, then, yung expense naman is the mga bayarin. Okay? So, yung mga binabayaran natin. Okay? So, proceed lang tayo. So, customer Leslie Joe paid 100,000 for car painting services. So, automatically, for that transaction, meron po tayong na-receive na cash, which is yung cash is nag-increase, so under siya ng debit, and consider as your asset, syempre. So, 100,000. And at the same time, meron po tayong service income. Service income is mag-a-appear sa ating owner's equity, and under credit siya. So, 100,000. Okay? So, service income. Diba? Cash and service income for that transaction sa E. And next naman is letter F. The ML Machine Shop promised to pay 40,000 rent of shop space. So, pag narinig nyo yung promise to pay, so ito po yung mga promissory notes, diba? So, yun po yan. So, consider as liabilities, diba? Rent payable. Rent payable is considered as liabilities for 40,000. So, syempre, nag-increase tayo ng liabilities. And owner's equity na rent expense na 40,000. Okay? So, ganito naman po ang magiging summary niyan. So, ito. Ito. Okay. So, 'di ba, may 100,000 na binayad kay Leslie Joe, 'di ba, sa letter E. So, yan 'yon, kaya naging 450,000 and 190,000 plus 260,000. So, doon din 'yon sa previous, 'di ba, yung 350,000. Kanina ito. Inad lang natin yung nandito. Okay? Kaya wag kayong maliligaw. Kaya siya naging ganito. Ganyan yung naging resulta. So, 450,000 equals to 450,000. So, na-follow po natin ang equation natin. Kaya dapat hindi kayo maligaw. Ganun lang po yung purpose ng ating equation. So, now, puproceed na tayo sa pag-journal. Okay? Pag-journal na tayo. So, di ba? Sa Book of Accounts, journalizing, journal and the ledger. Okay? So, i-journal na natin siya. So, under, kung mapapansin, nandito yung date, description, post reference, debit, and credit. Okay. Pero before that, paano natin maiintindihan kung paano nga yung debit and credit? So, hindi ko muna, i-skip muna natin to para mas maintindihan nyo. So, punta muna tayo sa rules of debit and credit. Okay? Para pag dating natin dito, pag nag-journalize na tayo, is maintindihan nyo. Mas mabilis nyo maintindihan. Okay? Ito po yung rules natin sa debit and credit. Okay? Ito. Rules of debit and credit. Okay? So, under that rules, nandito po yung different elements of accounting. The assets, liabilities, owner's equity, income, and expense. 5 lang po yan na dapat yung tandaan. Okay? Pag ang debit, ang asset natin ay nag-increase, pag nag-increase ang assets, automatic, ito po ay nasa debit. Pag nag-decrease naman po yung asset natin, 'di ba? Yung mga nagbabayad po tayo, 'di ba? Mga payables natin or 'yan. So dito po siya sa credit. Dito siya mag-fall. Okay? Sa credit nyo ilalagay.
Then next, pag ang liability naman, liability account for decrease. Pag nag-decrease naman po ang ating liabilities, so ilalagay nyo siya sa debit. Pero pag nag-increase si liability, ilalagay nyo sa credit. Okay? Ilalagay nyo sa credit. Then next, si owner's equity. Debit owner's equity account for decrease in owner's equity. So, pag nag-decrease naman po yung mga owner's equity natin, so dito po siya sa debit. Ano nga ba yung, paano mo ma-determine na decrease? So, yun po yung mga withdrawals or drawings na tinatawag na account titles. Okay? So, yun po yun. So, dito po siya mag-fall. So, sa debit nyo po siya ilalagay. Pero pag nag-increase naman, katulad nga nun, yung nag-increase tayo, yung capital natin, di ba? So, dito nyo siya ilalagay sa credit. Okay? Then, pag nag-decrease naman po yung income natin, so lalagay nyo sa debit. So, sa debit. Okay? Then, pag nag-increase naman yung income sa credit. Okay? Sa credit. Then, last, pag ang expenses natin ay nag-increase, dito siya mag-fall sa debit. And pag nag-decrease naman po ang ating expenses, diba? So, dito siya mag-fall sa credit. So, ito po ay, kung mapapansin nyo, T accounts. Ito po, T account illustration. Diba? Lagi nyo tatandaan. Pag, okay. So, dito tayo magpo-focus sa increase muna, ha? Sa increase ng ating elements of accounting. Pag nag-increase po ang assets at ang expense, so under siya sa debit. Okay? Assets and expense under debit. Tandaan nyo ha, pag nag-increase, assets and debit. Okay? Ang nag-uusapan natin ha, nag-increase muna. So, si assets at saka si expense. Then, pag nag-increase naman po si liability, owner's equity, and income, dun siya sa credit. Okay? Sana nakuha nyo siya. So, yun, ganun po siya. So, pag naman po nag-decrease, so lahat ng nasa debit account natin, 'di ba, yung assets at saka yung expense mapupunta sa credit. Okay, ganun lang siya para mas maintindihan niyo. Pag nag-decrease naman po si assets at saka si expense, mapupunta siya sa credit. Okay? Pag nag-decrease naman po si liability, owner's equity, and income, mapupunta siya sa debit account. Okay? Ganun po yung illustrations under T account illustration. So, sana nasundan nyo siya. Sana naintindihan nyo. Hoping ako na naintindihan nyo. Kasi may illustration ako niyan, pinakita sa whiteboard. Kaso hindi ko siya mapakita sa inyo kasi nga, ang naging basis na lang natin is etong module. Sana hindi kayo na-confuse. So, ngayon, babalik na ulit tayo sa pag-journal. Okay? So, kasi sana naintindihan nyo na nga kung paano mag-entry sa debit and credit. So, yan po. So, at tatandaan nyo lang din, pag naggagawa po tayo ng journal, ang unang account title, dapat debit muna. Okay? Hindi pwedeng yung unang account is under credit. Kasi kung tatandaan nyo, yung International Accounting Standard, yun po yung rule natin. Okay? Yun po yung sinusunod ng lahat. Okay? Na dapat po, mauuna muna natin yung debit account bago yung credit account. Okay? So, yun po. Kaya kung mapapansin nyo, sa lahat ng entry natin, debit po muna. Okay? Dito sa mga module. Pero ngayon, isa-isahin natin. Ulitin natin. Si proprietor Mary Ligon invested 200,000 cash. So, dito na po tayo sa pag-journal. So, automatic cash. Diba? May cash po tayo. Which is, ang cash is considered as assets. And nag-increase po ang ating asset. So, ilalagay po natin dito sa debit, 200,000. Next is Mary Ligon Capital. Okay? So, Mary Ligon Capital is considered as your owner's equity.
Nag-increase po ang ating owner's equity, kaya napunta siya dito sa credit. Okay? So, tandaan nyo lang ha, pag na-master nyo yung rules natin sa debit and credit, hindi na kayo mahihirapang mag-journalize. And at the same time, dapat alam nyo i-classify kung ano yung transaction na yon, kung ano yung accounts na yon, under ba siya ng assets, liabilities, owner's equity, income, and expense. Okay? Then, short description, initial investment. So, laging meron tayong short description after that transaction in order to determine kung ano nga ba yung transaction na yun. Okay? So, parang pagpapaalala lang. Okay? Para hindi kayo maliligaw. Ito yung ito pala yung capital natin before mag-start yung business. Ganon. So, next, letter B. The business borrowed 100,000 from Asia Bank. Okay, automatic cash, nag-increase po ang ating cash. Tama? So, pag nag-increase ang cash, ilalagay po natin siya sa debit. And loans payable. Loans payable is considered as your liabilities. Nag-increase po ang ating liabilities. So, ang entry po niya is sa credit. And the short description, borrowed from Asia Bank. Okay, so I hope naiintindihan ha. Kung kayong maliligaw. The next transaction, letter C. The business bought office equipment and paid 40,000 cash. So office equipment, account title. So office equipment is considered as asset. Nag-increase po ang ating asset. So ito po ay ilalagay sa debit. 40,000. And next, cash. Ang cash po natin, syempre, pinambayad po natin sa office equipment na binili natin. So, nabawasan po ang ating cash. Kaya po, nilagay siya dyan sa credit. Okay po. So, yun po. Ganun po ang pag-analyze ha. Then, short description of both office equipment. Okay, sana hindi kayo naliligaw. So, ganyan po ang pag-journal. Okay, napag-aralan na naman natin yung part ng journal, diba? Diba yung date, diba yung month, day, then yung account title for debit and account title for credit and the short description, then post reference. So, next naman, letter D. The business bought furniture on credit, 50,000. Baka porkit nilagay dito is credit, so nilagay nyo na sa credit. So, dapat i-identify nyo pa rin ha. So, furniture is considered as assets. So, ilalagay po siya sa debit. Increase po ang ating assets. So, 50,000. And at the same time, accounts payable. Consider as liabilities. Okay, nag-increase po ang ating accounts, ang ating liabilities. So, dito po siya ilalagay sa 50,000. Bought furniture. Tandaan nyo, pag may na-meet kayo na dito sa transaction na credit, ito po yung ang mga term po natin dyan is accounts payable. May mga terms and conditions po tayo dyan. So, sa ating mga suppliers, kung kailan po natin sila babayaran or kung ito ba ay 10 days, 15 days, or 30 days bago po tayo mag-issue ng cheque, pambayad sa kanila. Ganun po yun. Okay? So, next naman, next transaction, customer Leslie Joe paid 100,000 for a car painting services. So, syempre, nag-increase po ang ating cash worth 100,000. So, consider as assets, diba? Current assets. So, lalagay po natin siya sa debit. The next is service income. Diba? Nag-increase po ang ating income. So, ilalagay po natin siya sa credit. And short description na cash sales. Okay, and the last one, the ML Machine Shop promised to pay 40,000 rent for the shop space rented. Okay, so rent expense. So yan, nag-increase po ang ating expense. Ito ay tinatawag na rent expense kasi nga
nangungupahan lang si si Mary Ligon para sa kanyang business. Okay? Sorry si Leslie Joe pala is client. So, si Mary Ligon ay nangungupahan lang ng kanyang pwesto. So, rent expense nag-increase po. So, ito po ay mapupunta sa debit ng 40,000 and rent payables nag-increase din po ang ating liabilities. So, ilalagay po natin siya sa credit. So, rent of shop space. Okay? So, dun yan po ang pag-journal. Tandaan nyo, pag next transaction, mag-i-skip kayo, di ba? Mag-leave kayo ng isang row, then saka po kayo magpo-proceed for next transaction. So, ganun po ang pag-prepare, pag-journalize. So, ando po yung different business documents na may encounter natin doon sa mga different transaction na yon. Okay? So, official receipt, syempre, was issued to proprietor Mary Ligon, and yung official receipt from bank deposited with BPI. Okay? Then dito naman sa letter B, 'di ba, yung the loan proceeds of 100,000 was deposited with BPI. So a promissory note for 100,000 was signed by Mary Ligon for MM Machine Shop. So nandun po yung promissory note, yan po yung business documents, bank deposit slip, and the journal voucher. So pag nasa field na kayo, pag nag-work na kayo, yan po yung mga transactions. Yan po yung mga documents na dapat nyong ingatan. Yan po yung mga documents na dapat nyong i-record. Okay? Kasi nga, ito yung nagpo-flow yung money natin o yung flowing ng cash flow natin sa business natin. Okay? Then, sa letter C naman is the issue check for 40,000 for purchase of office equipment. So, cash voucher was prepared. So, PO, purchase order, and purchase invoice. Yan. Pag nasa field na din kayo, yung meron po tayong procurement department. So, sila po yung gumagawa niya ng PO at saka ng PI. Cash disbursement voucher. So, dito na yung sa accounting. And yung bank check. Yung pinambayad. Okay? Yung check. Next is the receipt purchase invoice for purchases in credit of furniture for 50,000. So, another PO ulit and purchase invoice and the journal voucher. So, yun po yung mga business documents. Next is the letter E. So, receive 100,000 cash for service rendered for Leslie Joe. Check was deposited with BPI. So, ano nga ba yung mga business documents nun? So, syempre, service income or sales invoice na in-issue natin sa ating client, and the bank deposit slip na si Leslie Joe ang nag-deposit, diba? Siya yung nagbayad din. So, yun yung business documents and the official receipt. Okay? So, nag-offer po tayo ng OR. Okay? Next, last is the receive a statement of account from property owner for rent 40,000 for shop space. So, statement of account or SOA na tinatawag. Ito po, dito po naka-enlist lahat ng mga babayaran po natin. Diba? So, SOA ang tinatawag dyan. And the journal voucher. Okay? So, yan po yung commonly business documents na encounter natin sa isang business. And under sa transaction ni Mary Ligon ng ML Machine Shop. Okay? So, next naman is the ledger. Okay? Magdi-ledger na po tayo. So, under the account illustration, so lahat po ng ating nasa journal, 'di ba? Lahat ng nasa journal, so ilalagay po natin sa ating ledger. So ito po yung gagawin nating final entry, 'di ba? Na tinatawag, 'di ba? Sabi naman, ano nga ba yung definition ng ating ledger? The book of final entry. Okay? So ito po yung mga naka-input under sa journal. So, ito yung cash natin. So, ito cash, accounts payable, Mary Ligon capital, office equipment, loans payable, service income, furniture,
rent payable, and rent expense. Ito po yung mga account titles natin, di ba? Na na-encounter under Mary Ligon. Okay? So, sinamarize po natin siya. Di ba? So, lahat ng cash na under debit, and lahat ng cash na under credit. Okay? Then, accounts payable. So, isa lang naman po yung accounts payable natin. So, 50,000, yung letter D na transaction. And yung Mary Ligon Capital, isang transaction lang din yan, 200,000. Pero kung merong withdrawals, so, dito din siya mag-a-appear, pero withdrawal naman. And office equipment, so, isang transaction lang din yan sa letter C. Loans payable, isang transaction din yan, sa letter B lang. Then, service income sa letter E, and furniture sa letter D, diba? So, then rent payable sa letter F, and rent expense sa letter F. Kung mapapansin nyo, mas maraming entry sa cash. Kasi nga, yun nga yung pinagbabayad natin diba? So, yun yung flow ng ating cash. So, dito natin siya na monitor. Okay? So, pag nagawa nyo na tong trial balance na to, yung T accounts natin, diba? So, eto na po yung pinaka-last na gagawin nyo. Yung trial balance. Ito. ML Machine Shop, trial balance, December 31, 20X1. Ito po yung heading natin, 'di ba? Yung heading na tinatawag. Importante siya to determine kung ano yung financial statement na 'yon. Okay? So ito po ay trial balance. Kung mapapansin nyo, itong trial balance is same with balance sheet. So balance po dapat ang ating debit and yung credit amount. Okay? Pag hindi po nag-balance ang ating debit and credit, automatically meron po tayong error. Na mali po tayo ng pag-journal. Okay, na mali po, doon pa lang, sa journalizing pa lang, mali ka na. Okay, so hahanapin mo kung saan ka nagkamali na entry. Okay, possible kasi hindi mo kabisado yung transaction at nailagay mo sa maling account. Diba? So, nalagay mo sa debit or nalagay mo sa credit, tapos maling account title ka pa. So, dun yung mga possible errors natin. Okay? So, yung cash natin, diba? 360,000. Total of 360,000. Then, office equipment of 40,000. Furniture na 50,000. Loan payable sa 100,000. Accounts payable na 50,000. So, yan po. Rent payable, 40,000. And Mary Ligon Capital, 200,000. And the service income na 100,000. So, ito total po natin lahat ng entry sa debit. Diba? And lahat ng entry sa credit. So, a total of 490,000. Okay? So, yun lang po ang ating module 4. I hope naintindihan nyo to. So, I hope naintindihan nyo siya. So, sundan nyo lang yung modules natin para hindi kayo maliligaw. So, lahat po na napag-aralan natin from Module 1 up to now, Module 4, ayun po ay connected. Okay? So, kaya mahalaga po na uma-attend kayo sa ating mga meetings. Kasi mas maganda na ituturo ko sa inyo siya. Okay? Nag-guide ko kayo. Okay? So, sana nakatulong tong video na to. So, kung may questions kayo or clarifications kayo, pwede nyo akong i-chat. Pwede nyo akong i-PM. Diba? Or pwede din sa GC natin, mag-chat lang kayo sa akin. Diba? Then, para sa ating activities, explain ko na din para hindi kayo maliligaw or para hindi na din kayo mag-chat kung ano yung gagawin dito. So, under activity 1, identification. So, ito pong A, L, O, E, I, and E stands for assets, liabilities, owner's equity, income, and expense. So, ito po yung transactions natin, business transactions. June hanggang June 29 siya. So, i-identify nyo kung saan siya affected. Diba? So, kung assets ba siya, liabilities, owner's equity, income, and expense. So, i-identify nyo kung nag-increase ba siya or nag-decrease. Diba? So, ito pong activity na to, para di kayo maligaw, ito siya. Ito. Ito po yun. Okay? Ito and ito po yun. Kung paano gawin. Plus and minus lang. So,
plus for increase and minus for decrease. Okay? So, dalawa po dapat yan. Kasi nga, syempre, per transaction, per business transaction, dalawang account titles. Okay? So, dalawa po dyan ang ilalagay nyo. Kung plus ba sa assets and sa owner's equity, plus. Ganun po ang gagawin. Then, dito naman sa to do, write your analysis of the transaction, identify the accounts to be debited and to be credited, identify the business documents for each transaction, and write the journal entries in 2-column journal. So, isisimplify ko lang sa inyo yung instruction. Ang gagawin nyo po, through that transaction, itong mga transaction na to, diba? Itong transaction na to, from June 2 up to June 29, gagawa nyo po ng journal, which is ito po yan. Ito po mga to. Ito, ganyan po, journal. Okay? Yan po yung gagawin nyo. Then, after yung i-journal, gagawa po kayo ng ledger. Ito po siya, yung ledger. Okay? So, ito po, ha? Then, pinaka-last, ito yung dapat na makikita ko sa inyo sa last. Itong trial balance. Para mabilis ko siyang ma-check kung nag-balance. And para malaman nyo din kung tama yung ginawa nyo. Kasi pag na-prepare nyo to ng tama, so dito pa lang sa pine-prepare sa summary, di ba? Ito. Dito pa lang makikita nyo na tama kayo eh. So yun po yung magiging guide nyo. Okay? So, i-ano ko lang ulit. So, di ba, bakit naging 360,000 yung cash natin? Ito po siya. Di ba yung cash natin? Pag pinag-add natin, 200 plus 100 plus 100, 400,000, di ba? And merong 40,000. So, ima-minus nyo po yung 400 sa 40. So, kaya siya naging 360,000. Okay? Okay, maliligaw ha? So, ganun po yung pagpe-prepare natin. So, I hope naintindihan nyo tong module na to, guys. So, sana lang nakatulong sa inyo. So, remind ko lang din yung mga students na hindi pa nagpapasa ng mga activities nila. So, ipasa nyo yan kahit late. Okay? Para wag lang kayong mablangko sa subject ko. So, guys, thank you. So, sana natapos nyo tong video na to. So, for the next module, yung last natin na module 5, so, isa-send ko din sa inyo. So, maraming salamat and goodbye. Ingat kayo palagi.